Para maging pinakamagaling na opportunist, pinili ng lalaki ang assassin class, pero hindi niya inaasahan na ang kanyang matatag na determinasyon ay magbibigay sa kanya ng isa na rank talent na sasalungat sa kanyang class. Honorable. 10 taon na ang nakalipas, bumaba sa Blue Star ang high-dimensional game na Divine Genesis. Sa oras na umabot sa edad na 18 ang mga tao sa Blue Star, maaari na silang pumasok sa mga secret realm ng mag-isa. Sinumang makatapos sa beginner secret realm ng Divine Genesis ay makakakuha ng mga talent, item, at skill para maging isang malakas na class holder mula sa sandaling iyon. Dahil dito, dumanas ng matinding pagyanig ang kaayusan ng totoong mundo. Sa huli, ilang malalakas na pinuno ang bumuo sa Divine Genesis Hall at nakipagsanib puwersa sa mga Regional Alliance para pamunuan ang kaayusan ng Blue Star. Gayunpaman, ang mga class holder na nagdala ng gulo noon ay naging mga bagong elite sa isang iglap. Tumira sila sa mga pinakamagarang komunidad at tinamasa ang paggalang ng lahat. Samantala, hindi nakaligtas ang mga magulang ng lalaki sa gulo. Ang pangalan ng lalaking ito ay Eugene. At sa ngayon, isa lamang siyang ordinaryong waiter, pero ngayon ang kanyang 18 kaarawan. Paglipas ng gabing ito, magagawa na niyang hamunin ang beginner secret realm at maging isang class holder. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Yuzeng sa isang malapit na supermarket dahil doon nagpa-part-time ang kanyang nakababatang kapatid na si Yunang. Kaya naman pinuntahan niya ito para sunduin at iwi. Sa kanyang gulat, alam din pala ng asawa ng may-ari ng tindahan na kaarawan niya ngayon at pinilit siyang bigyan ng malaking cake. Hindi na tumanggi si Yuzon at ang kanyang kapatid. Matapos magpasalamat, nagpaalam na sila at umuwi. Sa ngayon, naiintindihan ng mabuti ni Yujun na sa pagiging isang class holder lamang niya tunay na mababago ang buhay nila. Pero labis na nag-aalala si Yoning sa kanyang pagpasok sa Secret Realm. Kuya, kailangan mo ba talagang pumunta? Nang makita kung gaano nag-aalala ang kapatid niya, napailing na lang si Yuzhon ng may mapait na ngiti. Kung hindi ko hahamunin ang Secret Realm at hindi maging class holder, hahayaan ba kitang manirahan sa basurang ito habang buhay? Sige na, akin na yan. Anong ibibigay mo sa akin? Mabilis na pinunasan ni Yuning ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay kumuha siya ng beginner's handbook mula sa kanyang bag. Ito ay impormasyon tungkol sa beginner secret realm na nakuha niya sa palihim na pakikinig sa usapan ng mga parokyano sa tindahan. Nang iabot niya ang handbook kay Yujun, nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang, Kuya, kailangan mong bumalik ng buhay. Hindi nagtagal, napakumbinsi rin sa wakas ni Yuzen si Yuning na matulog. Pagkatapos ay kinuha niya ang handbook at tahimik na nangako sa kanyang sarili na siguradong babalik siya at bibigyan niya ang kapatid niya ng buhay na nararapat para sa isang prinsesa. Hindi naglaon, nakarating na si Yuzen sa Secret Realm Center. Dinala siya ng isang guide sa pasukan ng Beginner Secret Realm at mabait na pinaalalahanan na ang kilalang death rate doon ay umaabot sa 70%. Tahimik lang na tiningnan ni Yuzeng ang handbook sa kanyang kamay, pagkatapos ay pumasok sa entrance ng walang pag-aalinlangan. Pagkapasok sa Secret Realm, isang class selection screen ang agad na lumitaw sa harapan niya. May 5 starting class sa kabuuan, Assassin, Warrior, Priest, Mage, at Archer. Bawat class ay may iba't ibang katangian at natatanging kakayahan. Sa mga ito, ang Assassin ay ang klasikong Rogue class. Karamihan sa mga skill nito ay umiikot sa pagtatago at pag-aabang, eksperto sa mabilisang pag-atake, at hindi nag-iwan ng bakas. At iyon ang eksaktong dahilan kung bakit pinili ni Eugene ang Assassin class. Kumpara sa mga harapan na labanan na nagkakasakitan, mas gusto ni Eugene ang pakiramdam ng nagtatago sa dilim at lumalaban ng marumi. Pagkatapos noon, na-teleport siya sa beginner trial round, kung saan ang kanyang class talent ay bubunutin base sa kung gaano siya katagal-tatagal at kung gaano kagaling ang kanyang ipapakita. Alam ni Eugene na ang isang class talent ay mananatili sa isang manlalaro habang buhay. Kapag nakapili na ng class at nabunot na ang talent, hindi na ito kailanman mapapalitan. Pagsisimula pa lang ng trial, biglang umulan ng napakaraming lumilipad na espada mula sa langit. Bagamat nagpadugo at nagdulot ng totoong matinding sakit ang mga espada, hindi nito binawasan ang kanyang li. Agad na nahulaan ni Liu Zhan na isa itong pagsubok sa tatag ng loob. Nang umatake sa kanya ang pangalawang lumilipad na espada, kusang loob siyang umiwas, dahilan kaya bahagya siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na pwede palang iwasan ang mga lumilipad na espada. Gayunpaman, ang pagtitiis sa sakit ay ubos sa kanyang tatag ng loob, samantalang ang pag-iwas ay patuloy na ubos sa kanyang stamina. Maubos man ang kanyang stamina o tuluyang mawala ang kanyang tatag ng loob, hihimatayin siya. Kaya nang sabihin ng prompt na magtiis hanggat maaari, ang ibig talaga nitong sabihin ay subukang huwag himatayin. Pero hindi na kontento si Yuzeng sa dalawang pagpipiliang iyon. Direktang hinablot niya ang dalawang mahabang espada na dumaan sa kanya, pagkatapos ay sumuko na sa pag-iwas at naglunsad ng counter-attack laban sa ulan ng mga lumilipad na espada. Ang determinasyon niyang lumakas ay hindi mapipigilan ng isang hamak na bagyo ng mga espada. Kahit na pagod na si Yuzhon, pinili pa rin niyang harapin ng buong tapang ang napakaraming anino ng espada. Akala niya ay talagang tapos na siya sa pagkakataong ito. Pero sa kanyang gulat, doon mismo natapos ang trial.
Naintindihan ni Yuzun na sa pagkakataong ito, siya ang nanalo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang prompt ang lumitaw sa harapan niya. Congratulations! Matagumpay mong natapos ang Assassin Class Talent Trial at nakuha ang Naera Rank Assassin Class Talent na Honorable. Pagkarinig niya sa Naera Rank, biglang nasabik si Yuzun. Yuning, sa wakas ay nakatapak na ako sa landas ng malalakas. Siguradong bibigyan kita ng buhay na nararapat para sa isang prinsesa. Pagkatapos nyon, opisyal na nagbukas ang tarangkahan ng Divine Genesis sa harapan niya. Nang walang anumang pag-aalinlangan, humakbang si Yuzun papasok sa bukas na tarangkahan at opisyal na pumasok sa Beginner Secret Realm. May 5 class sa Divine Genesis, at bawat class ay may iba't ibang pabor na katangian. Kailangan ng matibay na katawan ng mga warrior, malalim na bulsa ng mga mage, walang katapusang pagsasanay ng mga archer, at maaasahang kakampi ng mga priest. Pero walang kahit ano si Yu, kaya tanging assassin class lang ang pwede niyang piliin at maging isang lone wolf. Gayunpaman, ang totoo ay matagal na ring napansin ni Yuzun na ang pinakamalakas na early game skill ng assassin ay stealth. Kapag inactivate, ang stealth ay agad na nagbibigay sa kanya ng kakayahang hindi makita. Mas matagal siyang nagtatago, mas malaking attack power ang kanyang naipon. Sa skill lang na ito, ang mga assassin ang may pinakamalakas na early game survival ability at pinakamalakas na burst damage. Sa Beginner Secret Realm, walang makakapigil sa mga hakbang ng isang assassin. Matapos dumaan sa portal, nakarating si Yuzun sa safe zone ng Ashen City. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay manghuli ng mga halimaw, magpa-level up, at pag-aralan ang talent na nakuha niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang nakapansin ng isang grupo ng mga tambay na nakapaligid sa isang dalagita. Ang lalaking may pulang buhok na nangunguna sa kanila ay panay ang panggugulo sa kanya. Hoy, Nin! Marami akong alam na masayang lugar dito. Gusto mo bang magsaya kasama namin? Isang binatang lalaki ang agad na humakbang palapit at sumigaw, ilayo mo ang maruruming kamay mo sa kapatid ko. Pagkakita rito, agad na napagtanto ni Yu-chan na mukhang nasa matinding gulo ang magkapatid. Hindi mahina ang mga taong ito pero mga duwag sila at takot mamatay. Lakas loob lang silang nagtatago sa loob ng Beginner Secret Realm at nagyayabang, parang mga nakakadiring parasito na nakatira sa bituka ng isang tao. Kailangan niyang tulungang makatakas ang magkapatid sa lalong madaling panahon kung hindi ay maaaring manganib ang kanilang mga buhay. At perpektong pagkakataon din ito para subukan ang epekto ng kanyang stealth skill. Gamit ang invisibility effect ng stealth, maayos na nakalapit si Yuzun sa kanyang target. Plano niyang umatake at tumakbo, inilalayo ang lahat ng tambay sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang sarili bilang pain para makatakas ang magkapatid. Pero sa sandaling bumaba ang kanyang talim, inabisuhan siya ng system na kasalukuyan siyang nasa safe zone at hindi pwedeng manakit ng iba. Nang lumingon ang lalaking may pulang buhok para tingnan siya, agad na nakaramdam si Yuzun na mayroong mali. Hindi niya inaasahan na mayroon palang safe zone rules sa Secret Realm. Agad na nag-react ang mga nakapaligid na alipors at sinubukan siyang harangan. Pero kay Yuzun, ang mga taong ito ay isa lamang maliit na problema. Basta manatili siyang hindi nakikita sa loob ng 5 segundo, magagamit niya ulit ang stealth at tuluyang makakatakas sa kanila. At dahil nilipat na ng mga tambay ang kanilang atensyon sa kanya, nagawang makatakas ng magkapatid. Dahil sa kanyang napakabilis na movement speed, hindi nagtagal ay naiwala ni Yuzun ang mga tambay. Lihim siyang nakahinga ng maluwag na assassin ang kanyang pinili. Kung hindi, wala siyang paraan para makatakas ng ganito kadali. Pagkatapos, binuksan ni Yuzun ang kanyang status panel. Binigyan ng Divine Genesis ang bawat class holder ng storage space. Ito ang perpektong oras para pag-aralan niya ng maayos ang mga tala na binigay sa kanya ni Yuning. Ang safe zone pala ay isang espesyal na lugar kung saan hindi pwedeng saktan ng mga tao ang isa't isa. Pagkatapos niyan, sinimulang suriin ni Yuzun ang leveling route na nakasulat sa mga tala. Aaminin niya, napakadetalyado at maaasahan ang ginawang gabay ni Yuning. Kaya determinado siyang nagpasya na pumunta sa Demon Sheep Field sa silangan at opisyal na sinimulan ang kanyang pag-level. Puno ang malawak na field ng mga level 1 monster na tinatawag na Little Demon Sheep. Ayon sa gabay ni Yuning, ang mga Little Demon Sheep ay mga passive monster at hindi unang atake, pero mas mabuti pa ring mag-ingat. Kasalukuyang may 120 physical attack si Yuzun, samantalang ang isang Little Demon Sheep ay may 180 at walang physical defense. Sa madaling salita, hanggat mananatili siyang nakatago ng 2 minuto, kaya niyang patayin ang isa sa isang atake. Sa simula, naging maayos ang lahat. Umasa sa stealth si Yuzun para pataasin ang kanyang attack power, at matagumpay siyang nakalapit sa kanyang target. Pagkatapos, nagdulot siya ng 180 damage sa isang hiwa, agad na pinatay ang Little Demon Sheep at nakakuha ng 5 experience points. Pero kung aasa lang siya sa stealth para patayin sila sa isang tira, aabutin siya ng buong 40 minuto para lang mag-level up ng isang beses. Kung gusto niyang paikliin ang oras na yon, ang tanging paraan ay umatake agad pagkatapos makalapit.
Gayunpaman, hindi iyon magiging sapat para sa isang instant kill dahil ikot at gaganti ng atake ang Little Demon Sheep pagkatama nito, kaya wala siyang pagkakataong tapusin ito. Kahit mapapatay niya pa rin ito sa huli, siguradong mababawasan ang kanyang yi sa proseso, at ang isang level 1 assassin ay may 200 yi lang. Kapag isinama ang oras ng pag-recover, hindi talaga gaano bibilis ang kanyang pag-level. Sa tingin niya, kung gusto niyang mag-level up ng mabilis, kailangan muna niyang alamin kung anong mga kondisyon ang kailangan para mapagana ang instant kill effect ng Honorable. Hindi gumana ang instant kill sa dalawang Little Demon Sheep na napatay niya kanina, na malinaw na nangangahulugang hindi itinuturing na honorable ang palihim na paglapit. Kung hindi bibilangin ang palihim na paglapit, malamang hindi rin bibilangin ang paglapit mula sa likuran, dahil pareho itong umaatake nang hindi nakikita ng target ang assassin. Matapos subukan, kinumpirma ni Eugene na ang pag-atake sa ulo ay pwedeng magdulot ng critical hit. Bagaman sapat na yon para agad patayin ang isang Little Demon Sheep, hindi pa rin ito napagana ang kanyang talent. Walang duda na napakalakas ng isang Leara rank talent, pero napakalabo ng paglalarawan nito. Kailangan niyang alamin ang mga kondisyon para mapagana ito sa lalong madaling panahon. Sa pangkalahatan, kapag mas maraming impormasyon ang ibinubunyag ng isang tao, mas magmumukha silang honorable. Para subukan ang teoryang ito, tumayo si Yu Zheng sa mismong harapan ng isang Little Demon Sheep at sinabing, "Papatayin kita, Little Demon Sheep." Pagkatapos niyang magsalita, hiniwa niya ito ng direkta na nagdulot ng saktong 120 damage, pero napagtanto niya na hindi pa rin gumagana ang talent. Bukod doon, mukhang wala ring kinalaman ang critical hit sa pag-atake sa ulo. Hindi pa ba sapat na honorable ang pagdedeklara niya? Dahil doon, uminom ng Yei Potion si Yujoon, tapos napagpasyahan niyang magdagdag ng pagpapakilala sa sarili gaya ng mga madramang psycho killer. Kaya opisyal siyang nagdeklara ng kanyang asasinasyon sa Little Demon Sheep. "Ako si Yujun at nandito ako para patayin ka." Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang napagana ang honorable, at agad na namatay ang Little Demon Sheep. Nang malaman na niya sa wakas kung paano paganahin ang kanyang talent, nakahinga ng maluwag si Yujun. Sa ngayon, ang tanging alam na kondisyon para mapagana ang honorable ay kailangan niyang magpakilala at malinaw na ideklara ang target ng asasinasyon. Ibig bang sabihin ay kailangan niyang ideklara ang asasinasyon sa bawat isang Little Demon Sheep dito ng isa-isa? Hindi. Baka pwede niyang subukang magdeklara ng maraming target ng sabay-sabay. Tumingin sa paligid si Eugene at napansin na walang ibang class shoulder sa malapit. Kaya huminga siya ng malalim, tapos malakas na sumigaw sa kawan ng mga Demon Sheep sa harap niya. "Ako si Yuzhon, at nandito ako para patayin kayong lahat, Little Demon Sheep." Habang nakatingin sa mga Little Demon Sheep sa hindi kalayuan na dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya na may inosente at walang muwang na mga mata, diretsong humakbang paharap si Yuzhon. Pagkatapos sa isang hiwa kada tupa, agad na namatay ang bawat isa sa kanila. Sa maikling sandali lang, umangat ang level niya sa level 2. Matapos patayin ang ika-50 Little Demon Sheep, matagumpay na umangat sa level 3 ang level ni Eugene. Natuklasan niya na hanggat naririnig ng mga target ang kanyang deklarasyon at marangal na naa-assassinate niya, kayang mag-lock on ng kanyang talent sa kahit 50 target ng sabay-sabay. Ayon sa gabay, ang kailangang gawin sunod ni Yuzhon ay ipagpatuloy ang pagpatay ng mga Little Demon Sheep. Ang mga Little Demon Sheep ang pinakapangkaraniwang magical beast, nay 1 lang. Hindi sila nagbibigay ng maraming experience pagkatapos mapatay, pero napakarami nila. Pinakamahalaga, matapos patayin ang kabuang 50 Little Demon Sheep, isang nakatagong halimaw ang lalabas. Kung papatayin niya ang nakatagong halimaw na iyon, makakakuha siya ng isang espesyal na titulo. Sa sumunod na segundo, isang higanteng Demon Sheep na may itim na balahibo at taas na halos 3 metro ang lumitaw sa loob ng Magic Circle. Kasabay nito, tumunog ang isang system prompt. Dahil natalo mo na ang 50 mababangis na Magical Beast, ang Little Demon Sheep, napagana mo ang paghihiganti ng sobrang bangis na Magical Beast, ang Black Demon Sheep. Black Demon Sheep. AU5. 1,000. Mana, 40. Physical Attack, 150. Magic Attack, 0. Physical Defense, 20. Magic Defense, 20. Bagaman may napakalakas na stats ang boss na ito, pinlano ni Yu na gamitin ito para subukan kung gaano kapraktikal ang kanyang Lala rank talent. Habang nakatingin sa Black Demon Sheep, na ang galit ay sagad na agad pagkalitaw nito at ngayon ay direktang sumusugod sa kanya, kalmadong sinabi ni Yojun, "Black Demon Sheep, ako si Yojun, at nandito ako para patayin ka." Ang hindi niya alam, ilang minuto na siyang pinapanood ng isang alipores. Matapang talaga ang batang iyan. Kakagalit lang niya sa boss ko, pero may lakas pa rin siya ng loob na lumabas ng lungsod at mag-level up ng mag-isa. Pero kaya niya talagang patayin ang Little Demon Sheep sa isang tira. Siguradong nagdala siya ng high-level equipment mula sa labas. Basta mapatay ko siya, magiging akin na ang lahat ng kagamitang iyon. Pero sa sumunod na segundo, natigilan ang alipores. Anong nangyayari? Isang elite monster ang Black Demon Sheep na yan. Ang pagiging arogante para hamunin ang isang elite monster, yan mismo ang papatay sayo.
Kapag tinapos na siya ng Elite Monster, pupulutin ko na lang ang equipment niya pagkatapos. Sa sandaling ito, walang kaide-ideya si Yujon na may nanonood sa kanya. Nakatutok siyang mabuti sa pagharap sa Black Demon Ship at matagumpay na napagana ang Honorable. Sunod, kailangan niya na lang makapatama ng isang valid na atake. Kahit mahinang kalmot ay sapat na para mapagana ang instant kill effect. Gayunpaman, sa paglabas ng Black Demon Ship, agad itong gumamit ng Demon Ship Charge at dumiretso ng sugod kay Yuzon. Ang skill na ito ay nagbibigay ng 350 physical damage sa bawat target na matamaan nito. Pinapataas ang movement speed nito sa 200% habang sumusugod at hindi mapipigilan. Bilang isang assassin, napakababa ng E-growth ni Yuzon. Pinapataas lang ng bawat level ang base niya ng 10%. Kahit level 3 na siya ngayon, 240 na pulay lang meron siya. Kung tatamaan siya ng skill ng Black Demon Ship, siguradong mamamatay siya. Sa ganitong klaseng life or death na pressure, ang siguraduhin lang na matagumpay siyang makaiwas ay napakahirap na. At kung kailangan niya ring gumanti habang umiiwas gamit ang isang maikling sandata gaya ng Dodger, halos imposible na yon. Pero ang mas lalong nagpapawala ng pag-asa kay Yuzeng ay ang biglaang paggamit ng Black Demon Ship ng trample. Kahit medyo mas mababa ang damage ng skill na ito, napakalaki naman ng sakop nito. Laban sa ganitong klaseng skill, kalimutan mo na ang pagganti ng atake. Ang makataka sa range ng skill sa tamang oras ay isa ng biyaya. Pero bago pa makalabas si Eugene sa range, ibinagsak na ng Black Demon Ship ang sarili nito. Nagdulot ang skill na ito ng 300 damage sa mga target sa loob ng area at may dagdag na knock-up effect. Habang palayo mula sa sentro ng skill, mas mababang damage ang matatanggap nila. Bagaman nabigo si Yuzeng na tuluyang makaiwas dito, nadaplisan lang siya ng shockwave sa labas. Sa ngayon, may 30 di na lang siyang natitira. Kung ibang assassin class holder ito na may kasamang warrior sa unahan at stealth bilang backup, hindi magiging problema ang lahat ng ito. Pero may hawak na rank talent si Yuzon. Kapag nalaman ito ng iba, baka gamitin ng ilang guilds ang buhay ni Yuning para pasunurin siya. Kaya nakatadhana siyang harapin ng mag-isa ang bawat panganib at paghihirap hanggang sa maging napakalakas niya na wala nang magtatangkang hamunin ang kapangyarihan niya. Sa mga oras na ito, dahil 2 beses nabigo ang Black Demon Ship na patayin si Yujun gamit ang mga skills nito na nag-cooldown na alam ni Yujun na kailangan niyang lampasan ang limitasyon ng assassin class para lubos na mailabas ang kapangyarihan ng Honorable. 2 bagay ang kailangan niyang gawin. Una, kailangan niyang sanayin ang bawat galaw niya hanggang sa maging natural na lang ang pag-iwas at hindi na kailangan ng labis na atensyon. Pangalawa, kailangan niyang humanap ng paraan para tumagal sa laban at makayanan ang mga ataking hindi niya maiiwasan. Matapos umikot-ikot sa Black Demon Ship ng ilang sandali, nakatama rin si Yuzhon ng isang malakas na atake, kaya agad niya itong napatay at nakuha ang titulong Demon Ship Nightmare. Dinagdagan ng titulong ito ang E niya ng 10% at mas pinalakas ng 5% ang damage niya laban sa mga ship-type na magical beasts. Sa puntong ito, sigurado na si Yuzeng sa landas na kailangan niyang tahakin kung gusto niyang maging pinakamalakas. Ang pananatiling buhay ang dapat niyang maging pangunahing prioridad. Tutal, hanggat kaya niyang mabuhay ng matagal para maabot ang target niya at makatama ng isang beses, kaya niyang buhayin ang instant kill. Kahit pa Diyos ang target niya, hanggat may E-bar ito, kaya niya itong patayin. Matapos mapatay ang Black Demon Ship, naghulog din ito ng excellent grade na item, ang Black Demon Ship's Curse Necklace. Nagbigay ang stats nito ng 200 Yi. Matapos itong isuot, bababa ng 50% ang physical at magic attack niya, habang madadagdagan naman ng 100% ang kanyang maximum Yi. Para kay Yuzhon, isang malaking biyaya ang magkaroon ng mas mataas na Yi. Dahil sa kwintas na ito, mabilis na tataas ang tsansa niyang mabuhay. Pero, habang nasasabik si Yuzen, biglang bumaon ang isang patalim sa dibdib niya. Ang umatake sa kanya ay walang iba kundi ang kalbong lalaki na kanina pa nagtatago. Salamat sa paghihirap mo, bata. Sa susunod mong buhay, tandaan mo ang leksyong ito bago ka magpakamartir uli. Agad siyang namukhaan ni Yujun. Isa ang kalbo sa mga taong gumawa ng gulo sa magkapatid doon sa bayan. Sinundan pala talaga siya nito hanggang dito. Pagkatapos ay ngumiti ng masama ang kalbo at sinabing, may huling habilin ka ba? Napakabait ko ngayon, kaya pwede kong iparating para sa'yo. Pero malamig lang na sinabi ni Yuzeng, ako si Yuzeng, at papatayin kita. Pagkasabi niya nun, humalakhak ng malakas ang kalbong lalaki. Anong klaseng kalokohan niyang pinagsasasabi mo? Maaaring digital na ang buhay ng isang class holder, pero nararamdaman pa rin ang mga pisikal na reaksyon, tulad ng pagkaputol ng daliri at pagdurugo, pati na rin ang sakit mula sa mga sugat. Natusok na ang puso mo. Gaano pa kaya karami ang lakas mo para mapatay ako? Umaasa ka ba sa katiting na chip damage? Bilang sagot, malamig lang nang umiti si Yuzhon, saka pabaliktad na iwinasiwas ang patalim niya at mariing isinaksak sa kalbong lalaki. Ang bonus mula sa kwintas ang nagligtas sa kanya mula sa patagong pag-atake, at gamit ang honorable, matagumpay niyang napatumba ang lalaki.
Kahit bago mamatay, hindi maintindihan ng kalbo kung paano siya agad napatay gayong maliit na sugat lang naman ang tinamo niya. Doon lang tuluyang nakahinga ng maluwag si Yuzhon mula sa matinding kaba. Naging padalos-dalos na siya. Hindi niya inaasahang may naghihintay na patagong umatake. Mabuti na lang at nasuot niya agad ang kwintas, kaya dumoble ang linya at nagkamali ang assassin sa sitwasyon. Kundi, baka siya ang agad na napatay kanina. Pero base sa sinabi ng lalaki tungkol sa pagpapakamartir, malamang na isa siya sa mga tauhan ng mga siga mula sa syudad. Pagkatapos, pinulot ni Yu ang scroll na nahulog ng kalbo at nakitang isa pala itong skill book, ang Sword Dance, isang universal skill na nagpapalakas sa close-range combat ability ng isang player. Sunod, binuksan ni Yu Chen ang contact list niya. May sariling communication system ang Divine Genesis, at malamang ay magkakaibigan sa listahan ang mga tambay na yon. Ibig sabihin, malapit nang matuklasan ang pagkamatay ng assassin. Kung ipagpapatuloy ni Yu Chen ang pagpapalevel dito, baka sundan at palibutan siya ng mga tambay na yon anumang oras. Ngayong maaasahan na niya ang talent niya para agad patayin ang sinumang target, wala na masyadong saysay ang manatili rito. Mas magiging madali ang pagpapalevel kung haharapin niya ang mga elite monsters na mas mataas ang level kaysa sa kanya, gaya ng Black Demon Ship. 10 minuto matapos umalis si Yujun sa spawn point ng Demon Ship, dumating din doon ang grupo ng mga tambay. Hindi maintindihan ng lalaking may pulang buhok kung bakit pumunta ang nakababata niyang kapatid sa ganitong kakilakilabot na lugar. Agad namang nagpaliwanag ang isang alipores sa tabi na pumunta siya rito para hanapin ang newbie na naglakas loob na umatake sa lalaking may pulang buhok. Agad na naggalit ang lalaking may pulang buhok. Sinasabi mo bang namatay ang kanang kamay ko sa kamay ng basurang assassin na yon? Hanapin niyo siya. Tawagin niyo lahat mula sa ibang grupo para tumulong sa paghahanap. Gusto ko siyang mamatay. Samantala, sinundan na ni Yujun ang ruta ng guide at nakarating sa labas ng Greyfield Ruins. Pagkapasok niya, nakita niya ang isang grupo ng mga Grey Demon Hounds. Halos 2 metro ang haba ng mga magical beasts na ito, may maikling abong balahibo na nakatakip sa katawan nila at maladugong pulang demonyong marka sa kanilang balat. Habang tumataas ang level nila, lumalaki rin ang sakop ng mga marka. Gayunpaman, kasalukuyang nakikipaglaban ang mga Grey Demon Hounds na ito sa isang grupo ng mga class holders. Hindi sumugod si Yuzeng. Sa halip, mainat siyang nanood mula sa tabi. Maya-maya, nakita niya ang isang nag-iisang Grey Demon Hound na perpekto para subukan ang stats niya. Walang pag-aalinlangang itinaas ni Yuzeng ang hawak niyang patalim at nagpakilala. Ako si Yuzeng at nandito ako para patayin ka. Agad na napatingin sa kanya ang Grey Demon Hound. Tuminala ito at umungol ng malakas, saka sumagpang kay Yuzhon na parang abong kidlat. Pero umabot na sa mahigit 900 ang giin ni Yuzhon, kaya kayang-kaya niyang saluhin ng harapan ang atake ng Grey Demon Hound. Pagkatapos nun, kaya na niyang gumanti at paganahin ang instant kill effect ng Honorable. Dahil simple lang ang mga atake ng mga halimaw na ito, madali niya itong naiwasan. Kantya ni Yujun na hanggang 12 o 14 na Grey Demon Hounds ang kaya niyang harapin ng sabay-sabay. Pero habang iniisip niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding killing intent. Agad na nagulat si Yu. Kani-kanina lang ay wala namang mga Grey Demon Hounds sa likod niya. Saan kaya nanggaling ang mga ito? Mas malala pa, napagtanto niyang papalapit na rin sa kanya ang grupo sa harapan. Saka lang tuluyang naintindihan ni Yuzhon. Ang nag-iisang Grey Demon Hound na yon ay paing sinadyang pakawalan ng grupo, at siya ang biktima nilang napaamo. Gayunpaman, hindi nataranta si Yuzhon. Nilabas niya agad ang Sword Dance skill book na nahulog ng kalbong lalaki kanina. Ito na ang perpektong pagkakataon para subukan ang epekto ng bago niyang skill laban sa grupo ng mga aso, habang hinaharap ang atake ng mga Grey Demon Hound. Sumugod pa si Yuzhon imbes na umatras at naglabas ng kanyang deklarasyon ng kamatayan. Ako si Yuzhon at dala ko ang kamatayan para sa inyong lahat. Sa sumunod na segundo, hiniwa ng patalim niya ang katawan ng isang Grey Demon Hound. Laban sa atake ng grupo, patuloy sa paggalaw at pagganti ng atake si Yuzhon, habang mas pinabilis ng Sword Dance ang kanyang mga atake. Ngayon, hindi lang napakataas ng linya, solid din ang pag-iwas niya. Kahit pa tumayo lang siya at hayaan siyang atakihin ng mga Grey Demon Hounds, mahihirapan pa rin silang ubusin ang linya. Samantala, isang tira lang ang kailangan ni Eugene para madaling mapatay ang mga ito. Kaya kahit malaki ang grupo ng mga aso, wala siyang ipinakitang takot. Sa maikling sandali, umasa si Yuzeng sa Honorable para paslangin ang bawat Grey Demon Hound. Kahit pa nilalabanan niya ang 13 na Grey Demon Hounds ng sabay-sabay, isang beses lang siya tinamaan, at diretsyo siyang umakyat sa level 4. Sadyang napakalakas din ng epekto ng level 1 na Sword Dance, kaya nagdesisyon si Yu na gamitin ang mga skill points para itaas ito diretsyo sa level 4. Naghulog din ng isang skill book ang mga Grey Demon Hounds, at buong pusong inaral ito ni Yuzeng. Self-healing. Kapag wala sa labanan, binabalik nito ang 5% ng EA bawat 5 minuto. Gamit ang skill na ito, maibebenta na niya sa hinaharap ang mga recovery potion niya, at magagamit ang pera para buhayin ang pamilya niya.
Ngayon, suot na ni Yuzhong ang Stealth, Sword Dance, at Self-Healing, kaya isa na lang ang natitirang skill slot na pwede niyang gamitin. Habang naghahanda siyang maghanap ng susunod na grupo ng Grey Demon Hounds para magpa-level, hindi niya inaasahang nakapasok na pala siya sa teritoryo ng Demon Hound Leader. Pagkatapos ay nakita niya ang isang dambuhalang Blood Red Demon Hound Leader, halos 5 metro ang haba at sobrang siksik ang kalamnan na sumusuray-suray papunta sa kanya. Pero mabilis na napansin ni Yu Zheng ang isang kakaibang bagay. Puno ng sugat ang katawan ng Demon Hound Leader. Nakikita na ang EA bar nito at wala pa sa isang katlo ang natitirang Li. Mukhang may ibang mga tao na umaatake sa Demon Hound Leader na ito at hindi pa man lang ito nakakaalis sa labanan. May mga sinusunod ding patakaran kapag nangangaso ng mga halimaw. Ang pang-aagaw sa gitna ng laban ng isang halimaw na inaatake na ng ibang team ay isang malinaw na panghahamon. Kaya balak sana ni Yujun na palagpasin na lang ang Demon Hound Leader, pero isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang naganap. Umungal ng galit ang Lo Yi na Demon Hound Leader at direktang sumagpang sa kanya. Isang pagbanggalang ay nabawasan agad ng 300 Yi si Yuzhon. Naputol din ng sapilitan ang kanyang stealth state, kaya tuluyan siyang nakita. Kaya wala nang magawa si Yuzhon kundi itaas ang kanyang dagger. Iminumungkahi kong tumakbo ka na lang para iligtas ang buhay mo. Dahil kung hindi, siguradong papatayin kita, akong si Yuzhon. Kahit inactivate na niya ang Honorable, umasa pa rin siyang magiging matalino ang boss na ito at tatakbo palayo imbes na lumapit para mamatay. Sa kasamaang palad, hindi nangyari ang gusto niya. Pinili pa rin ng Demon Hound Leader na atakihin si Yuzhon. Dahil nabigla, agad na nawala ng isa pang 450 si Yuzhon. Sa ngayon, 760 na lang ang linya. Kailangan niyang tapusin ito ng mabilis at hindi niya pwedeng hayaang tamaan pa siya ulit ng halimaw na ito. Walang humpay na inatake ng malupit at sugatang Demon Hound si Yuzhon. Kalmadong itinaas ni Yujun ang dagger sa kanyang kamay at sinamantala ang pagkakataon para hiwain ang katawan nito. Sa sumunod na segundo, bumagsak sa lupa ang parang bundok na katawan ng Demon Hound Leader. Agad pagkatapos noon, nakuha niya ang titulong Hound Hunter. Pinapataas nito ang physical attack ng 5%, magic attack ng 5%, at pinapataas ang physical at magic defense ng 10% kapag nakikipaglaban sa mga kanin-type na magical beast. Nag-drop din ang Demon Hound Leader ng isang Demon Hound Dagger, bagamat hindi ito excellent grade, kundi isang fine grade item lang. Akma nang aalis si Yujoon nang bigla niyang mapansin ang dalawang pamilyar na tao. Kaswal siyang uminom ng Gei Potion at sinabing, kayo ba ang nangangaso sa Demon Hound Leader na ito? Hindi ko sinadyang agawin ang halimaw niyo. Bigla na lang itong sumugod sa akin, kaya wala akong nagawa kundi patayin ito para ipagtanggol ang sarili ko. Ang kagamitang yan doon ay ang inidrop nito. Pwede niyo nang kunin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumigaw ng tuwang-tuwa ang binata. Bayani, ikaw pala. Ako nga pala si Suhong, at ito ang nakababata kong kapatid na si Suye. Doon sa plaza, ginugulo kami ng mga tambay na yon. Inilayo mo sila at iniligtas kami. Pagkarinig nyon, agad silang naalala ni Eugene, kayo pala ang dalawang yon. Kung ganon, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag. Kunin nyo na ang mga items. Aalis na ako. Nang makita ito, mabilis na pinaalalahanan ni Shuye ang kanyang kuya sa mahinang boses. Kuya, napabilis niyang natalo ang Demon Hound Leader. Siguradong may paraan siya para maglabas ng burst damage. Kung maimbitahan natin siyang sumali sa atin, sapat na siguro ang lakas natin para hamunin ang Black Rock Serpent. Naisip din ni Suhong na may punto ito. Kaya mabilis siyang sumigaw para pigilan si Yujun na umalis. Bayani, pwede ba ka naming imbitahang makipag-team sa amin at sabay nating hamunin ang Black Rock Serpent? Agad na naging seryoso ang mukha ni Yujun. Wala pa nga akong level 10. Bakit ko naman hahamunin ang isang beginner secret realm boss ngayon? Mabilis na sumilip si Suyu at nagpaliwanag, dahil kung gusto mong makuha ang pinakamalakas na master grade title sa beginner secret realm, kailangan mong pumatay ng 3 beginner secret realm boss bago umabot ng level 10. Ang titulong newbie tyrant ay hindi lang may malakas na epekto na nagtataas ng lahat ng stats ng 10%, isa rin itong kinakailangang requirement para makasali sa 10 great guilds. Bayani, kinaya mong patayin mag-isa ang isang half Demon Hound Leader, kaya siguradong napakalakas mo. Paano palalagpasin ng isang taong kasing lakas mo ang pagkakataong ito? Kahit na hindi alam ni Yuzhon kung totoo o hindi ang sinabi nila. Mayroon siyang rank talent at hindi siya natatakot sa kahit anong balak nila. Mas mabuti pang gamitin na lang niya ang pagkakataong ito para makita kung gaano kalakas ang beginner secret realm boss at kumuha sa kanila ng ilang impormasyon na tanging mga higher level na tao lang ang nakakaalam. Dahil doon, agad na pumayag si Yujun. CJ, sasama ako sa inyo at sabay nating hahamunin ang Black Rock Serpent. Pagkatapos noon, ibinigay ni Suhong kay Yujun ang dagger na inidrop ng Demon Hound Leader. Medyo ikinagulat ito ni Yuzhon. Inakala niyang baka may pinaplano sila, pero ngayon, mukhang masyado lang siyang nag-isip. Narinig niya na napakahalaga ng mga kagamitang inidrop ng mga beginner secret realm boss.
Sa pagkakataong ito, mas makikilala muna niya ng husto ang Black Rock Serpent. Pagkatapos niyan, pwede na siyang sumubok na i-solo clear ito, mag-ipon ng maraming equipment, at ibenta ito sa labas para magkapera. Pero nadiskubre agad ni Yuzun na dahil may limitasyon sa dami ng taong pwedeng pumasok sa boss lair, maraming mga tambay ang nagtipon dito para harangan ang pasukan at mangikil ng mga tao. Pagkatapos, sabay-sabay silang humakbang sa isang hindi nakikitang barrier of light at formal na pumasok sa lungga ng Black Rock Serpent. Ang Black Rock Serpent ay isang dambuhalang black-purple stone snake na may habang 12 ng metro. Napanatili ni Su-hong ang kanyang kalmado at mabilis na nagpaliwanag, simple lang ang mga skill ng Black Rock Serpent. Kaya itong hawakan ng kapatid ko at ng ako, pero baka kailanganin namin ang tulong mo kapag ginamit na nito ang kanyang berserk skill. Nang sandaling iyon, isang nakakabinging sirit ang umalingaw-ngaw sa buong lungga, at ang hindi mabilang na mga batong nakakalat sa paligid nila ay biglang umangat sa hangin. Nang makita ang data ng boss na lumitaw sa harapan nila, kapwa naging seryoso sina Yuzen at Suyu habang hinaharap ang una nilang boss fight. Paglabas pa lang ng Black Rock Serpent, nakahanap na agad ng sulok si Yuzen para pagtaguan. Ang kalasag ng isang warrior ay kayang bawasan ang damage ng 30%, at ang isang shield-bearing warrior ay mayroon pang hindi bababa sa 300 physical defense, sapat para salagin ang 300 physical damage. Kahit ganoon, nabawasan pa rin ng 750 day si Su-hong. Kung tumama ang atake na yon kay Yujun, siguradong mahigit 1,300 damage ang tatamuhin niya. Palihim na nakahina ng maluwag si Yujun dahil sumama siya sa isang team. Dahil kung hindi, kahit nahamunin niya ito sa level 10 na ang tanging hawak ay ang guide ni Yuning, malamang na malaking talo ang aabutin niya. Pagpasok ng Black Rock Serpent sa labanan, agad nitong ginamit ang Frenzied Impact. Ang skill na ito ay nagpapatawag ng napakaraming malalaking bato para bombahin ang isang itinalagang lugar at nagdudulot ng area magic damage. Mabilis ang mga nahuhulog na bato pero napakagaan ng mga galaw ni Yuzheng. Sa isang simpleng sidestep, madali niyang naiwasan ang nakakakilabot na atake. Gusto sana niyang gumalaw pero sinabihan siya ni Su-hong na manatiling nagtatago. Sa ngayon, talagang mahina na ang Black Rock Serpent pagkatapos nitong gamitin ang Frenzied Impact. Gayunpaman, kung makakatanggap ito ng higit sa 10% damage sa loob ng 10 segundo base sa maximum li nito, agad itong papasok sa Berserk mode, kaya kailangan muna nilang dahan-dahang i-stack ang damage. Kapag bumagsak na ang yi nito sa 20%, mapipilitan itong pumasok sa Berserk mode. Sa sandaling iyon, sabay-sabay silang atake at papatayin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos mapakinggan ang plano ni Su-hong, nakumpirma ni Yojoon na ang Berserk skill ay pareho lang halos ng nakasulat sa guide. Hindi lang ito pinataas ang skill damage, kundi binawasan din ang skill cooldowns, kaya nakakaproblema talaga ito. Pero nangangailangan ng partikular na kondisyon ang honorable talent ni Yojoon para ma-activate, at ayaw niyang gamitin ito sa harap ng iba at ibunyag ang kahinaan nito. Ibig sabihin, kailangan niyang tanggalin ang kanyang kwintas mamaya. Dahil kung hindi, na ang kanyang physical attack ay nabawasan ng 50%, baka hindi niya mapatay ang Black Rock Serpent at ikabigo pa ng kanilang raid. Ang bumabagabag kay Yujun ay hindi ganito kabilis umatake ang boss na ito. Basta matagumpay niyang ma-activate ang instant kill effect ng honorable, pwede niyang baliwalain ng tuluyan ang berserk skill nito at madaling tapusin ang boss. Samantala, kasunod ng impormasyong iniulat ng kanyang mga tauhan, natagpuan ng red-haired na lalaki ang pasukan papunta sa Black Rock Serpent's lair. Mukhang gulat siya at nagtanong, sigurado ba kayong nasa loob ang lalaking hinahanap ko? Baka wala pa nga siyang level 6. Isang malapit na tauhan ang nag-aalalang sinabi, Boss, pag-isipan niyo po ito. Kung madadamay tayo sa boss fight, hindi tayo makakaalis hanggat hindi napapatay ang boss. Agad namang nagwala sa galit ang lalaking may pulang buhok. Pumasok kayo dyan, o gusto niyong patayin ko kayo ngayon din? Ano pang tinitingin-tingin niyo? Sinumang sumuway, tatawagan ko ang mga tao sa labas at ipapapatay ko ang inyong pamilya. Sa ilalim ng banta ng lalaking may pulang buhok, wala nang nagawa ang mga tauhan, kundi pilitin ang sariling pumasok sa lungga. Pagkatapos ay muling umalingaw-ngaw ang malamig na boses ng lalaking may pulang buhok. Huwag niyong isiping makakaligtas kayo sa letseng lugar na ito nang hindi itinataya ang mga buhay niyo. Makinig kayong mabuti. Sa oras na manghina ang Black Rock Serpent, umatake kayo at ibuhos ang lahat ng lakas niyo. Pilitin niyo itong mag-berserk mode, hayaang patayin ang tatlong walang hiyang iyon, at ipaghiganti ang kapatid ko. Agad na nagpanik ang mga tauhan matapos marinig iyon. Boss, kapag ginawa natin iyon, mamamatay rin tayo rito. Ayoko pang mamatay. Malamig lang nang umiti ang lalaking may pulang buhok. Kung hindi kayo susunod, sisiguraduhin kong mamamatay kayo rito ngayon din. Mahina na ang Black Rock Serpent ngayon. Bilis, umatake na kayo. Banatan niyo ng lahat ng mayroon kayo. Sa pagkakataong ito, nakatutok ang magkapatid na basu sa paglaban sa Black Rock Serpent at hindi napansin ang pagdating ng mga taong ito. Hindi nangahas na sumuway ang mga tauhan sa lalaking may pulang buhok,
kaya wala silang nagawa kundi pakawalan ang pinakamalakas nilang damage skills laban sa Black Rock Serpent. Nang makita ang napakaraming damage numbers na lumitaw sa itaas ng Black Rock Serpent, agad naramdaman ni Su-hong na may mangyayaring masama. Pagkakita ni Su-yu sa mga tambay na yon, sumigaw siya, "Kuya, gamitin mo na ang Battle Escape Stone. Umalis muna tayo." Pagkasabi niya noon, mabilis na kumuha ng bato si Su-hong, inihagis ito kay Yujun at sinabing kunin niya. Bago maglaho, hindi nakalimutan ni Su-hong na paalalahanan siya. May 10 seconds na delay ang Berserk mode ng Black Rock Serpent. Gamitin mo na ang Battle Escape Stone at umalis ka na. Magkita na lang tayo sa labas. Pagkatapos, binalot ng puting liwanag ang magkapatid at naglaho sila sa kanilang pwesto. Hindi inasahan ni Yuxin na magiging ganito kabukas palad si Su-hong. Ang Battle Escape Stone ay isang pambihirang item na nagpapahintulot sa isang class holder na ligtas na makatakas habang may boss fight at nagkakahalaga ang bawat isa ng aabot sa 50,000. Mukhang sulit na maging kaibigan ang taong ito. Mabilis na lumipas ang 10 seconds na delay. Mabilis na nakaalpas ang Black Rock Serpent mula sa panghihina at pumasok sa Berserk mode kung saan sumabog ang combat power nito. Opisyal nang pumasok sa Berserk mode ang Black Rock Serpent dahil gumamit na ng Battle Escape Stones sina Su-hong at Suye para unahan itong iwanan ang lungga. Agad inilipat ng Black Rock Serpent ang agro nito sa mga tauhan. Samantala, nanatiling naka-stealth si Yujin sa buong oras na yon, kaya hindi na-discover ng Black Rock Serpent ang presensya niya. Malinaw na alam ng lalaking may pulang buhok na nagtatago pa rin si Yujin doon, kaya sumigaw siya, "Tulungan niyo ang Black Rock Serpent na hanapin ang patabong batang assassin na iyon. Kunin niyo siya." Ngunit sa sumunod na segundo, isang palaso ang biglang tumama papunta sa lalaking may pulang buhok. Ang umatake ay walang iba kundi ang tauhang napuno na. "Ngayon nadamay ka na rin sa boss fight. Wala kang Battle Escape Stone, kaya hindi ka rin makakaalis." Samantala, tumalon na ang Black Rock Serpent sa itaas ng mga umaaligid. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang isang meteor impact na agad pumatay sa lahat ng umaaligid. Pagkakita rito, hindi mapigilan ni Eugene na mapangiti ng bahagya. Matatawag itong karma. Gaya ng inaasahan, kapag isang target na lang ang natira sa battlefield, magiging halos walang kwenta na ang stealth. Dahil nag-aalala siyang malantad ang activation conditions ng Honorable, nagpanggap lang si Yuzwon bilang isang ordinaryong assassin kanina. Pero ngayon, wala nang mga usiserong natira. Tanging siya na lang at ang Black Rock Serpent, at hindi pa rin siya masasaktan ng bilis nito. Para sa kaligayahan nilang magkapatid sa hinaharap, Black Rock Serpent, "Ako si Yuzeng, at papatayin kita ng marangal." Kahit nag-epekto na ang talent niya, at isang tira lang ang kailangan para mapatay ito agad, hindi madali kay Yujoon na mahawakan ang katawan ng Black Rock Serpent dahil level 5 pa lang siya. Dagdag pa roon, malinaw na bumilis ang nagbe-berserk na Black Rock Serpent, at mas umikli rin ang pagitan ng paggamit nito ng skills. Buti na lang, nagbayad na ng sarili nilang buhay ang mga masasamang taong iyon. Desididong sinamantala ni Yuzon ang pagkakataon para pulutin ang lahat ng drops sa lapag, pagkatapos ay umiwas sa isa pang baliw na atake ng Black Rock Serpent. Hindi nagtagal, nakahanap din siya ng butas para umatake. Gayunpaman, nang pakawalan ni Yuzeng ang kanyang nakamamatay na atake, naharang talaga ang atake niya. Habang umaatake pala siya, gumamit din ang Black Rock Serpent ng Meteor Impact, at puwersahang sinalo ang saksak niya. Agad na bumagsak sa kalahati ang Ginyu. Kung hindi dahil sa curse necklace ng Black Demon Sheep, sapat na ang isang atake na yon para mag-game over siya. Ngayon, kung gusto niyang paganahin ang instant kill effect, kailangan muna niyang magbigay ng valid na damage. Naalala ni Yuzwon nang marinig niyang pag-usapan ito ng ibang class holders. Kahit gaano pa kataas ang depensa ng isa, imposibleng wala talaga itong matamong damage. Para walang matamong damage kahit kaunti, kailangan ng isa ng physical o magic damage immunity o ng isang espesyal na mechanic. Habang nag-iisip si Yuzwon, muling inihataw sa kanya ng Black Rock Serpent ang buntot nito. Kung talagang may damage immunity ang Black Rock Serpent, kailangan niya na agad gamitin ang Battle Escape Stone para umalis sa laban at hamunin ulit ito matapos mag-refresh. Pero kung naharang lang ang atake niya, dahil sa isang espesyal na mechanic, kailangan niyang mahanap ang susi para wasakin ito. Pagkatapos nyon, napansin din sa wakas ni Yuzwon ang isang mali. Sa tuktok ng ulo ng Black Rock Serpent, mayroong isang gray-white na kaliskis. Talagang kakaiba yon. Napakaitim ng buong ahas, pero nag-iisa lang ang gray-white na kaliskis na yon. Nakasisiguro si Yuzwon na espesyal ang lugar na yon. Kung mechanic ang damage immunity ng Black Rock Serpent, tiyak na ang kahinaan nito ay ang natatanging puting kaliskis. Alam na alam ni Yuzwon na kung gusto niyang patamaan ang kaliskis na yon ngayon, kailangan niyang harapin ng diretsahan ang Black Rock Serpent. Nang gamitin ng Black Rock Serpent ang Meteor Impact at sumugod sa kanya, alam ni Yuzwon na dumating na ang nag-isa niyang pagkakataon. Nang malapit na siyang mabangga ng Black Rock Serpent, biglang tumalon si Yuzwon at umayos ng pwesto habang nasa himpapawid. Pagkatapos, sa mismong sandaling pabagsak siya, kinuha niya ang tiempo at itinarak ang kanyang dagger sa puting kaliskis na yon.
Habang umaangat ang mapulang damage number sa ibabaw ng ulo ng Black Rock Serpent, umalinggaw ang nakapanlulumong hiyaw ng higanteng ahas. Sa huli, nadurog sa maraming bato ang Black Rock Serpent, dahan-dahang bumagsak sa lupa at bumuo ng hugis kono na bunton ng mga bato. Pagtapos ng death animation ng boss, binabati kita. Ipinakita mo ang nag-uumapaw na lakas at natalo mo ang brutal na magical beast, ang Black Rock Serpent. Tumaas ng 2,000 ang level experience. Binabati kita. Umangat na sa level 7 ang level mo. Binabati kita. Naabot mo na ang mga kondisyon at nakuha mo ang blue title, Snake Hunter. Epekto ng Snake Hunter, physical attack, plus 15%. Nang makita ni Eugene ang equipment na dinrop ng boss, napasinghap siya ng malalim. Ito ay ang Black Serpent Stone Plate Armor. Equipment level, level 10. Grade Master. EU plus 400. Physical Defense plus 60. Magic Defense plus 60. Equipment Effect 1, Stone Plate. Kapag tumatanggap ng physical attacks, pansamantalang ibinababa nito ang magic defense ng 50% at idinaragdag ang nabawas na halaga sa physical defense. Epekto ng kagamitan ikalawa, pagbalik ng buhay. Kapag bumaba sa 20% ang Yi, agad nitong ibabalik ang 30% ng pinakamataas na Yi. Isang beses lang maaaring gumana ang epektong ito sa bawat laban. Sa kasamaang palad, level 10 ang kagamitang ito, at kailangang maabot ng manlalaro ang hinihinging level bago ito magamit. Kung hindi, walang pag-aatubiling isusuot sana ito ni Eugene. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang nilisan ang pugad at sinimulang suriin ang iba pang mga nakuha niya. Ngunit walang kaalam-alam ang mga kakampi niya tungkol dito. Inakala nilang nakalagkad siya sa labanan at nawalan ng oras para gamitin ang bato sa pagtakas. Puno ng pagsisisi si Suhong na nakatakas na mula sa pugad. Kung hindi niya lang sana ginalit ang mga tambay na yon, hindi mangyayari ang lahat ng gulong ito. Matapos ang matagal na paghihintay, nakasiguro na rin si Shuye na marahil ay hindi na nagkaroon ng oras si Eugene para gamitin ang bato sa pagtakas. Kaya nagtanong siya kung dapat pa ba silang maghintay. Puno na ng galit ang mga mata ni Suhong. Kailangan niyang maghintay hanggang sa matapos ang laban sa boss. Kung makakalabas ng buhay ang mga hayop na yon, ipaghihiganti niya si Eugene. Nang mga oras na yon, biglang may lumitaw na asul na ilaw sa pasukan ng pugad. Alam ni Suhong na tapos na ang labanan sa loob ng pugad at lalabas na ang mga tambay na yon. Ngunit ang bulto na naglalakad palabas mula sa kailaliman ng pugad ay ang mismong kakampi nila. Nang makita kung gaano kakaba ang dalawa, umiti si Eugene at binati sila. Hindi inasahan ni Suhong at Shuye na talagang makakalabas ng buhay si Eugene. Hindi na masyadong nagpaliwanag si Eugene. Sinabi lang niya na medyo mahirap harapin ang nagwawalang boss, kaya kinailangan niya ng kaunting karagdagang oras. Tungkol naman sa mga tambay na yon, napatay silang lahat matapos magwala ang Black Rock Serpent. Pagkatapos ay inilabas ni Eugene ang kagamitan para sa prize na nakuha mula sa Black Rock Serpent, at nagplanong ipagpalit ito kay Suhong para sa mga eksklusibong gabay ng guild para sa 2 pang boss sa lihim na kaharian. Matagal na nag-usap ang tatlo sa pasukan ng pugad. Pakiramdam ni Eugene ay mabubuti silang tao, kaya idinagdag nila ang isa't isa bilang magkakaibigan. Gayunpaman, hindi angkop na ibunyag ang kanyang talento, kaya sa huli, pinili pa rin niyang humiwalay ng landas sa kanila. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Eugene na ang magkapatid ay mga anak ng pinuno ng guild na Red Dragon Society. Nang malaman nilang gusto ni Eugene na subukang mag-isang hamunin ang 2 pang boss, binigyan nila siya ng detalyadong mga gabay na tanging mga nasa loob lang ng guild ang mayroon. Gayunpaman, napakadetalyado ng mga gabay na matapos niyang basahin ang mga ito, naramdaman ni Eugene na halos wala nang natitirang hamon para sa kanya. Ngunit basta't makakabalik siya sa totoong mundo ng mas maaga at mapapanatag ang kanyang kapatid na si Yuning, hindi na mahalaga ang pagkakaroon ng anumang hamon. Nalaman din ni Eugene mula kay Suhong na karamihan sa mga guild ay maagang kumukuha ng mga may potensyal na baguhan. Bago pumasok ang mga baguhang iyon sa lihim na kaharian ng mga nagsisimula, maghahanda ang mga guild ng maraming ginto, pati na rin ng mga kagamitan at gamit na pasok sa tamang level. Ngayong patay na ang lahat ng mga tambay na nagtatangka kay Eugene sa loob ng pugad ng Black Rock Serpent, oras na para bumalik siya sa lungsod at i-upgrade ang kanyang mga kagamitan at kasanayan. Agad na nagtungo si Eugene sa distrito ng Kalakalan sa lungsod ng Ashen, at una siyang nagtayo ng pwesto para ibenta ang mga kagamitan at gamit sa kanyang backpack. Tapos naghanap siya ng panday upang i-upgrade at kumpunihin ang kanyang mga kasalukuyang kagamitan. Kahit na maraming naibagsak na gamit ang Black Rock Serpent, karamihan sa mga ito ay nangangailangan ng level 10 para magamit. Kahit pa, matapos maglakad-lakad sa lungsod, nakabuo rin si Eugene ng maayos-ayos na set ng mga kagamitan. Dahil mayroon siyang kagalang-galang, hindi na masyadong kailangan ni Eugene ang mga attack stat. Kaya para sa kanyang sandata, pinili niya ang talim ng Windfang, na nagpapabilis sa pag-atake at magpapadali ng kanyang laban. Para naman sa baluti, binili ni Eugene ang pagpapala ng kanluraning dragon na nagpapataas ng Yi. Mayroon ding espesyal na epekto ang kagamitang ito na nagbibigay ng pananggalang na katumbas ng 20% ng kanyang pinakamataas na Yi.
Dahil nakapare sa isinumpang kwintas, malayo na ang naungos ng kanyang yi kumpara sa ibang mga manlalaro. Habang tumataas ang kanyang yi, nagiging mas makapal din ang pananggalang na nagagawa ng kagamitang ito. Ang dalawang kagamitang ito ay talagang perpektong magkapares. Dahil mayroon siyang kagalang-galang, hindi na masyadong nagagamit ni Eugene ang pagiging palihim, kaya simpleng pinalitan niya ito ng void upang mas mapatibay ang kanyang kakayahang mabuhay. At upang makapaglakbay ng mas mabilis at mas maagang matapos ang kaharian, natutunan din niya ang bagong kasanayan, ang mabilisang paghakbang. Naghanda rin si Eugene ng iba't ibang uri ng mga potion na kakailanganin para harapin ang umiiwas sa tubig na demonyong pagong. Ngayon, nakagawa na siya ng buong paghahanda, at kaya na niyang pabagsakin ng sabay ang demonyong rinoceros ng pulang apoy at ang umiiwas sa tubig na demonyong pagong. Ngunit hindi inaasahan ni Eugene na may mahabang pila na palang nabuo sa pasukan ng pugad ng demonyong rinoceros ng pulang apoy. Ngayon ay kailangan niyang humanap ng paraan upang hamunin ito ng mas maaga. Biglang napagkamalan siyang naghahanap ng team ng isang manlalaro at tinanong kung gusto bang sumali ni Eugene sa kanila para sa raid. Ngunit nang makita ang class ni Eugene, mabilis na lumingon sa ibang direksyon ang taong iyon. Matapos magpaliwanag ng taong iyon, tuluyan nang nalaman ni Eugene na hindi pala sikat ang mga assassin sa mga team na humahamon sa demonyong rinoceros ng pulang apoy. Ito ay dahil isang magic type na boss ang demonyong rinoceros ng pulang apoy, at patuloy ring nauubos ang E sa kapaligiran ng labanan, kaya halos nawawalan ng silbi ang mga ordinaryong assassin. Ngunit para kay Eugene, isa itong perpektong pagkakataon. Matagal na siyang nahihiyang gamitin ang kagalang-galang sa harap ng ibang tao, at madali ring matutuklasan ng iba ang mga kondisyon para gumana ito na magiging dahilan para puntiryahin siya. Ngunit kung magpapanggap siya bilang isang tsunibyo na assassin, hindi na magiging kahina-hinala ang pagpapakilala sa kanyang sarili, pagdedeklara ng asasinasyon, at hayagang paglapit sa kalaban. Sa katunayan, magmumukha itong ganap na natural. Dahil ang daming tao rito ngayon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para kay Eugene na itatag ang kanyang imahe bilang isang tsunibyo na assassin. Dagdag pa riyan, automatikong lalayo ang mga normal na tao sa isang tsunibyo at hindi na sila makikipagtalo. Sadyang isa itong perpektong paraan para patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Kaya tinaas ni Eugene ang kanyang binti at direktang sinipa ang dumadang iyon. Pagkatapos ay mayabang niyang idineklara, naniniwala ka bang kaya kong hamunin ng mag-isa ang demonyong rinoceros ng pulang apoy? Nang makita ito, inakala ng lahat sa paligid niya na nabaliw na siya. Sa puntong ito, napakagat na lang si Eugene ng kanyang labi at nagpatuloy sa pag-arte, na matapang na nag-aangkin na kahit walang mga kakampi. Kaya niyang talunin ang demonyong rinoceros ng pulang apoy habang humaharap sa isang pasyenteng may tsunibyo. Kusang tumabi at nagbigay daan sa kanya ang mga dumaraan. Sa bagay, simula nang bumaba ang Divine Genesis, matagal-tagal na rin mula nang makakita sila ng ganoon kaaktibong bata. Ngunit naniniwala ang lahat na ang solong paghamon sa demonyong rinoceros ng pulang apoy ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Kahit na kinailangang umarte ni Eugene ng sobra, sulit naman ang lahat ng ito. Kaya naman, matagumpay siyang nakapasok sa pugad ng boss. Di nagtagal, lumitaw sa harapan niya ang tunay na anyo ng demonyong rinoceros ng pulang apoy. Itinaas ni Eugene ang kanyang punyal, at gumuhit ng isang magandang hugis sa hangin nang direktang itutok ang talim sa demonyong rinoceros ng pulang apoy. Pagkatapos ay idineklara niya bawat salita, ang pangalan ko ay Eugene, at ngayon, narito ako upang patayin ka. Nang salpukin siya ng apoy, naging ilusyon ang figura ni Eugene. Pagkatapos ay nang hindi umiiwas o maatras, dire-diretso siyang sumugod sa dagat ng apoy. Sa sumunod na segundo, isang guhit ng dugo ang umagos sa malaking katawan ng demonyong rinoceros ng pulang apoy. Kumpara sa katawan nito, na may 12 ng metro ang haba, tila halos walang epekto ang guhit ng dugong iyon. Ngunit ang walang epektong sugat na iyon ay agad na nag-ubos sa makapal nitong E-bar. Bumagsak ang katawan ng demonyong rinoceros ng pulang apoy at dahan-dahang lumubog sa nagliliyab na pulang lava. Kahit na naging maayos ang labanan, totoong naging kontra ang boss na ito sa class ng assassin. Sa isang saglit lang ng paghaharap na iyon, higit pa sa kalahati ng gi ni Eugene ang nasunog. Direktang nagpataas sa level 8 ni Eugene ang nakuha niyang experience sa labanan, at nakuha niya ang asul na titulong mandirigma ng nagbabagang apoy. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga kagamitang na ibagsak ng demonyong rinoceros ng pulang apoy ay mas akma sa mga magic class, kaya walang silbi ang mga ito kay Eugene. Susunod, nagplano si Eugene na hamunin ang huling boss sa lihim na kaharian, ang umiiwas sa tubig na demonyong pagong. Kahit na mayroong matinding crowd control mechanics ang umiiwas sa tubig na demonyong pagong na nakakapagpabagal at nakakagapos sa mga target, kaya naging isang bangungot ito para sa mga melee class. Nagawa pa rin itong tamaan ni Eugene matapos gamitin ang lahat ng pamamaraang mayroon siya. Ang kailangan na lang niyang gawin ay paulit-ulit na hamunin ang tatlong boss na ito, mabilis na itaas sa 10 ang kanyang level, at pagkatapos ay bumalik na sa totoong mundo. Ngunit hindi inaasahan ni Eugene na hindi sinasadyang natugunan niya ang isang nakatagong kondisyon. Ang nakatagong gantimpala ay isang imbitasyon mula sa pagsubok ng Nether.
Walang ideya si Eugene kung para saan ang imbitasyong ito, ngunit malinaw na ang mga manlalarong nakapatay lang ng mag-isa sa 3 boss sa lihim na kaharian ang tanging makakatugon sa kondisyon upang lumabas ito. Walang naitala tungkol sa pagsubok ng Nether sa gabay, kaya nahulaan ni Eugene na ang pagsubok na ito ay mayroong mga nakatagong super pambihirang gantimpala. Kaya napagpasyahan muna niyang itaas ang kanyang level sa 10, pagkatapos ay pumunta at tingnan kung tungkol saan ang pagsubok ng Nether na ito. Dahil madalas na mag-isang hamunin ni Eugene ang mga boss, unti-unti niyang nakuha ang atensyon ng ilang mga manlalaro sa lungsod. Ngunit pinaniwalaan ng karamihan na isa lang siyang delusyonal na tsunibyo na assassin. Pagkatapos ulitin ang mga hamon sa boss ng ilang beses, naabot din ni Eugene ang level 10 at opisyal nang naging isang humahawak ng class. Opisyal din na nagbukas para sa kanya ang pagsusuri sa mga nilalang sa lihim na kaharian. Gayunpaman, hindi pa binalak ni Eugene na lisanin ang lihim na kaharian. Sunod, binalak niyang bumalik muna sa pangunahing lungsod at gawin ang huli niyang mga paghahanda bago pumasok sa pagsubok ng Nether. Naglakad-lakad si Eugene sa distrito ng Kalakalan at ibinenta ang mga kagamitang hindi na niya kailangan. Kasabay nito, bumili siya ng ilang piraso ng Master Grade equipment para sa sarili niya. Sa tulong ng kanyang All-Stat Boost title at Master Grade Armor, halos sagad na ang survivability niya. Pagdating naman sa skills, in-upgrade ni Eugene ang Sword Dance at Void para magkaroon siya ng mas malaking margin of error tuwing may raids. Pinalitan din niya ang self-healing ng invisibility para makaharap ang mga halimaw na may berserk invincibility mechanics. Ngayon, maging sa skills man o equipment, naiayos na ni Eugene ang lahat sa pinakamagandang kondisyon nito. Panahon na para hamunin ang Nether Trial. Ang ikinagulat ni Eugene ay isa palang layered dungeon ang Secret Realm na ito. Ang unang lumitaw ay isang archer na may katawan na kawangis ng sa tao. Kahit na halos kasing lakas ng halimaw na ito ang 3 major bosses. Hindi naman ito sineryoso ni Eugene. Walang pag-aatubili siyang naglabas ng assassination declaration laban dito. Pagkatapos ay inactivate niya ang equipment effect ng kanyang dagger para pataasin ang kanyang agility at movement speed. Sa sumunod na segundo, gumalaw siya na parang isang anino. Sobrang bilis hanggang sa medyo lumabo na ang kanyang bulto. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na humihiwa sa hangin. Isa itong palasong itinira ng Orsi Archer. Sa ilalim ng epekto ng Sword Dance, mabilis na nakapag-react ang katawan ni Eugene at direktang nasangga ito. Kasabay nito, malakas na ibinaon ng dagger sa kamay niya sa tiyan ng kalaban, kaya madali niya itong napatay. Sa pagpatay na ito, malinaw na napakalaki ng naitulong ng level 2 Sword Dance. Ang kinis ng kanyang mga galaw sa laban ay parang nag-ensayo siya ng higit sa 10 taon. Pagkatapos niyan, pinili ni Eugene na ituloy ang hamon. Pero sa pagkakataong ito, 2 halimaw ang lumitaw. Sila ay isang Demonized Ors Warrior at isang Demonized Ors Mage. Humakbang paharap si Eugene. Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang isang maliksing cheetah, habang diretsong sumugod patungo sa Ors Mage na may hawak na staff at naglabas ng assassination declaration. Hindi niya inasahan na gagamit ng freeze ang Ors Mage bago pa niya ito malapitan. Sa kabutihang palad, nakapaghanda na si Eugene ng maraming anti-xi potions ng maaga bago pa umatake ang Orsi Warrior. Matagumpay siyang nakawala mula sa freeze effect. Kung hindi siya nakapaghanda ng ganun karaming targeted potions ng maaga, malamang ay natapos na siya rito. Nang makita niyang ulitin ng Orsi Mage ang parehong taktika, walang pag-aatubiling inactivate ni Eugene ang equipment effect na cage. Ang equipment effect na ito ay kayang magparalisa ng mga halimaw na nasa ibaba ng level 20 sa loob ng 1 segundo. Sumunod, nagpasya si Eugene na unahin muna ang Orsi Warrior. Gamit ang pinabilis na galaw, madali siyang nakaiwas sa atake ng Orsi Warrior, bago ito agad na pinatay gamit ang isang taga. Kahit na matagumpay na napatay ni Eugene ang Orsi Warrior, tapos na rin ang control effect ng cage. Tutal, 1 segundo lang nitong kayang kontrolin ang target, kaya hindi ito ganoon maaasahan sa mahahabang laban. Walang pag-aatubiling inactivate ni Eugene ang Shadow Blade at Quickstep. Hindi na niya maaaring bigyan ang mage ng panibagong pagkakataon na makapag-cast. Matapos mabilis na malapitan ang Orsi Mage, pinabagsak ito ni Eugene gamit ang isang taga. Base sa pattern ng unang 2 palapag, nahulaan ni Eugene na mas marami pang Demonized Orcs ang lilitaw mamaya. Maaari pang magkaroon ng isang buong combat squad kasama ang lahat ng class, pero hindi siya natakot. Walang pag-aatubiling pinili ni Eugene na ituloy ang hamon. Sa unang 4 na palapag, nakaharap ni Eugene ang Demonized Ors Archers, Warriors, Assassins, at Mages. Sa 5th floor, isang Ors Priest na may hawak na thumb ang naidagdag. Kahit na dumaan siya sa isang matinding laban, matagumpay pa ring nakumpleto ni Eugene ang hamon. Pero sa ngayon, ang mga naipon niyang pabuya ay isa lamang level 5 Master Grade piece of equipment, 15,000 experience points, at 150 equipment enhancement stones. Walang balak huminto si Eugene dito, kaya dumiretso siyang pumasok sa 6th floor. Sa puntong ito, nakumpirma na niya na inuulit lang sa huling 5 palapag ang nangyari sa unang 5 palapag. Ang tanging pinagkaiba lang ay naging elite monsters na ang lahat ng ordinaryong halimaw.
Hindi nagtagal, matagumpay na natapos ni Yu ang 10 VA floor. Sa kabuuan, nakakuha siya ng isang Level 5 Master Grade Equipment Reward, isang Level 10 Master Grade Equipment Reward, at ang nakakagulat na 550 Equipment Enhancement Stones. Naalala ni Yujun na consumables ang Equipment Enhancement Stones, at ang bawat isa ay nagkakahalaga ng hanggang 20,000 ETs. Sa madaling salita, basta't umalis siya sa Dongjun ngayon, magiging isa na siyang instant na multimillionaire. Pero hindi siya kontento rito. Tutal, hanggat lalo siyang lumalakas, mas bibilis pa ang kakayahan niyang gumawa ng pera sa hinaharap. Kaya napagpasyahan ni Yujun na subukan ang kanyang mga limitasyon dito. Dumiretso niyang pinili na hamunin ang Demonized Ors Commander sa 11 VA floor. Ang lumitaw sa harapan niya ay ang Demonized Ors Commander na nakaupo sa isang trono. Nasa level 20 ito, may dalawang malakas na area attack skills. Kapag bumagsak sa 50% ang yin nito, agad itong tatawag ng 10 Demonized Orcs at 5 Elite Orcs para tumulong sa laban. Kahit na napaka-imposible ng stats at skills ng commander na ito, puno pa rin ng kumpiyansa si Yujun. Hanggat wala itong invincibility mechanic tulad ng Berserk Black Rock Serpent, wala siyang dapat ikatakot. Sa sumunod na segundo, malakas na tinadyakan ni Yujun ang lupa, diretsong sumugod patungo sa Demonized Ors Commander, at naglabas ng kanyang Assassination Declaration. Hanggat makakatama siya bago pa makapaglabas ng skill ang kalaban, kaya niya itong patayin agad. Pero hindi inaasahang bumagsak agad ang armas ng Orsi Commander bago pa siya makalapit dito. Sa kabutihang palad, inactivate ni Yuzhon ang kanyang dalawang speed boosting skills sa tamang oras. Gayunpaman, ang bilis na umalpas mula sa malaking katawan ng Orsi Commander ay gumulat pa rin sa kanya. Habang umaalingaw-ngaw ang isang malalim na tunog sa buong bulwagan, may mga pulang salitang biglang lumitaw sa paanan ni Yuzhon. Agad na napagtanto ni Yuzhon na may mali. Wala nang paraan para maiwasan niya ang atake na ito. Sa kabutihang palad, naiangat na niya sa level 2 ang Void na nagpabawas ng 50% sa pinsalang natanggap niya. Nang lumabas ang bilang ng damage, agad na bumagsak sa low yi si Yuzhong. Kung hindi dahil sa kanyang level 2 Void skill, baka namatay na siya roon mismo. Kahit na mukhang higante ang Orsi Commander, napakahirap namang makalapit dito. Uminom muna si Yu ng recovery potion dahil hindi niya mapilit na makalapit. Kailangan niyang gumamit ng isa pang trump card, sabay niyang inactivate ang Shadow Blade at Quick Step, at nakatanggap ng matinding boost ang bilis ni Yuzhon. Madali siyang nakaiwas sa atake ng Orsi Commander, at diretsong sumugod patungo sa trono. Nakahanda sana ang trump card na ito para makaharap ang mga halimaw na may invincibility mechanics. Ngayong hindi siya makalapit sa katawan ng Orsi Commander, naging perpekto ang skill na ito para sa sitwasyon. Itinutok ni Yujun ang kanyang dagger ng diretsyo sa trono ng Orsi Commander, at inactivate ang invisibility. Sa sandaling ito, nakakasiguro na si Yujun na tama ang naging desisyon niyang gumastos ng 100,000 para bilhin ang skill na ito. Sa sumunod na segundo, dumiretso ang baon ng kanyang dagger sa trono ng Demonized Ors Commander. Marahas na nanginig ang katawan ng Orsi Commander, at umatras ang demonic markings sa katawan nito na parang isang alon. Napakaganda ng pabuya mula sa pagpatay na ito. Nakakuha siya ng 3 self-selected level 15 epic grade pieces of equipment, 100 equipment enhancement stones, 10 equipment upgrade stones, isang lucky charm, at ang Nether Apostle title, na nagpapahintulot sa kanyang pumili ng 3 stats para pataasin ng 20%. Hindi na nagdalawang isip si Yuzheng at nagpatuloy sa paghamon sa susunod na palapag. Pero sa pagkakataong ito, walang halimaw na kusang lumabas. Sa sumunod na segundo, isang matalim na tunog ang humiwa sa hangin habang isang palaso ang diretsong tumama papunta sa ulo ni Yujun. Sa tulong ng sword dance, mabilis siyang nakaiwas at muntikan ng madaplisan ang palaso. Nang makita niya ng malinaw ang palaso, bakas ang gulat sa mga mata ni Yujun. Ang halimaw sa 12 rear floor ay isa palang demonized elf archer. Bukod sa mahahaba at matutulis nitong tainga, na naging kaibahan nito sa mga tao, ang hitsura nito ay halos katulad na ng sa isang tao. Gayunpaman, umaabot ng 100,000 ang ginito. Pero walang pakialam si Yujun sa stats nito at dumiretso siyang naglabas ng kanyang Assassination Declaration, subalit agad na gumamit ng rapid shot ang Demonized Elf Archer. Sa kabutihang palad, nakapaghanda na si Yuzhon ng isang panlaban at agad na na-activate ang Void. Kahit na nakakatakot tingnan ang pag-ulan ng mga palaso, sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga skills at equipment, kaya nang baliwalain ni Yuzhon ang atake ng Elf Archer. Kahit pa may 100,000 ye ang Demonized Elf Archer, agad pa rin itong napatay ng kanyang pag-atake. Agad pagkatapos nyon, napansin ni Yuzhon na umilaw ang isang butas sa hamba ng pinto. May kabuang 10 butas sa hamba ng pinto, na nangangahulugang kailangan pa niyang pumatay ng 10 pang Demonized Elves. Pero ayon sa pattern ng Nether Trial, nahulaan ni Yuzhon na ang round na ito ay tumutugma sa naunang 10 palapag ng Demonized Orcs. Tulad ng inaasahan niya, nagpalabas sa susunod na palapag ng isang Demonized Elf Warrior pati na rin ng isang Demonized Elf Assassin na bihasa sa mga palihim na pag-atake.
Mabilis na inactivate ni Yuzon ang Void para maiwasang mapatay siya ng agaran. Kasabay nito, naglabas siya ng Assassination Declaration para sa dalawang elves. Kahit na nakakaproblema ang kombinasyong ito ng mga kalaban, napaghandaan na ito ni Yuzon. Agad siyang kumuha ng Fire Oil at laway ng Demon Rhino mula sa kanyang backpack, saka pinagana ang Shadow Blade at Quickstep bago sumugod sa Elf Warrior. Pero hindi pinili ni Eugene na lumaban ng harapan. Sa halip, mabilis niyang ginamit ang kanyang buwelo para tumalon paitaas. Umikot siya sa air at direktang pinatay ang Elf Warrior. Kasabay nito, inihagis ni Eugene ang potion na inihanda niya ng maaga. Ang apoy na nagmula sa pinaghalong Fire Oil at laway ng Demon Rhino ay agad sumira sa stealth effect ng Elf Assassin. Natuklasan din ni Eugene na ang hindi direktang pinsala mula sa mga bagay na tulad ng potion ay hindi nagpapagana sa instant kill effect. Tanging wastong pinsalang dulot ng sarili niyang sandata ang maaaring magpagana sa instant kill effect. Walang pag-aatubili, nagpatuloy si Eugene sa susunod na palapag. Gusto niyang makita kung gaano karaming palapag mayroon ang Secret Realm at kung gaano karaming pabuya ang makukuha niya sa huli. Matapos makipaglaban, nakarating din sa wakas si Eugene sa ika-22 palapag. Ipinakita ng prompt na malapit na siyang makaharap ng isang napakalakas na demonized elf commander. Ang matalim na liwanag sa paligid niya ay nakakasilaw para kay Eugene, na nasanay na sa madilim na kapaligiran ng Nether Trial. Nagulat siya at tuminala sa nilalang na nakaupo sa trono sa pinakamataas na bahagi ng bulwagan. Maingat na nagtanong si Eugene, maaari ba kitang kausapin? Isang maliit na kislap ang lumitaw sa mga mata ng male elf. Kausapin? Sa madaling salita, ikaw ang ikalawang tao na nakarating dito pagkatapos ng maraming taon. Nang huling may taong dumating dito, nakapagkwentuhan pa kami ng kaunti. Pero ngayon, pagkatapos lang ng ilang salita, natatakot akong hindi ko na ito mapigilan. Maya-maya lang, kailangan kong abalahin ka para palayain ako. Dahil nakarating ka rito, tiyak na napakalakas ng talent mo. Kaya patuloy kang lumaban. Biglang huminto ang boses ng male elf. Nanigas siya sa kinatatayuan na parang isang estatwang bato, habang ang mga demonyong marka ay mabilis na gumapang sa kanyang katawan at mukha. Nang muling bumukas ang nakapikit niyang mga mata, naging kulay itim na ang mga ito. Demonized Elf Commander, Le 20, 400,000. Skill, Death Curse. Pipili ng target at agad na magdudulot ng true damage na katumbas ng 70% ng kasalukuyang gi ng target. Skill, Burial. Pipili ng target at agad na magdudulot ng true damage na katumbas ng 20% ng nawalang gi ng target. Passive Effect. Kapag bumaba ang gi ng higit sa 50%, agad na tataas ng 100% ang physical defense at magic defense. Dati siyang Supreme Commander ng Elf Race, ngunit ngayon ay nawala na ang kanyang katinuan at naging isang gatekeeping monster. Sulyap lang ang ginawa ni Eugene sa kanyang status panel, pero nakaramdam siya ng matinding kilabot. Subalit ang mas ipinagtataka niya ay malinaw na nakausap pa siya ng maayos ng elf kani-kanina lang. Paano siyang naging isang gatekeeping monster sa susunod na segundo? Ano ang sinusubukang ipahiwatig ng larong ito? Biglang itinaas ng Demonized Elf Commander ang isang kamay at itinuro si Eugene. Pagkatapos nyon, isang itim na bungo ang lumitaw sa itaas mismo ng ulo ni Eugene. Walang awang bumagsak ang Death Curse, agad na nagdulot ng true damage na katumbas ng 70% ng kasalukuyang gi ng target. Mabuti na lang, pinagana ni Eugene ang Void sa tamang oras. Kung hindi, baka hindi na siya nabuhay para harapin ang susunod na skill. Pinapanood ang Demonized Elf Commander na mag-cruise ang dalawang kamay sa tapat ng dibdib at simulan ang panibagong skill, nagnitnit ang mga ngipin ni Eugene. Dapat ay ginagamit na ng kalaban ang Burial ngayon. Gamit ang kasalukuyang niyang gi, makakaligtas siya sa atake na yon. Ngunit nag-cooldown na ang Void, kaya kailangan niyang patayin ang Demonized Elf Commander bago nito magamit muli ang Death Curse. Buong lakas na tumapak sa lupa si Eugene at dumiretso ng sugod sa Demonized Elf Commander. Kaunti na lang ang distansya bago niya ito maabot. Sa susunod na segundo, isang malalim na tunog ang umalinggaw sa buong bulwagan, at muling lumitaw ang mga pulang salita sa ibabaw ng ulo ni Eugene. Gaya ng inaasahan niya, buhay pa rin siya. Pagsapit ng sandaling iyon, nakarating na si Eugene sa harap ng Demonized Elf Commander, at ang kanyang punyal ay bumaon ng mariin sa dibdib ng kalaban. Isang kulay dugong text ang lumitaw sa ibabaw ng ulo nito. Marahas na nanginig ang katawan ng Demonized Elf Commander, at ang mga demonyong marka sa kanya ay umatras na tila alon habang nagbalik ang linaw sa kanyang mga mata. Nahihirapang bigkasin ng elf ang kanyang mga huling salita. Binabati kita sa pagtalo sa akin, isang fallen king spirit. Matapos tiisin ang milyon-milyong taong paghihirap, malaya na ako sa wakas. Tahimik na tumayo si Eugene sa harap ng trono. Ang eksenang ito ay sobrang magkapareho sa nangyari sa Black Rock Serpent. Mayroon kayang nakatagong kwento sa likod ng lahat ng ito. Ngunit walang sinuman ang makakasagot sa tanong niya. Hula niya, baka ito ang Divine Genesis na nagtatangkang magbigay ng babala. Kailangan niyang magsikap para lumakas, o may mangyayaring masama. Matapos mapagtagumpayan ang palapag na ito, nakakuha si Eugene ng 3 piraso ng epic grade equipment,
500 enhancement stones, 50 upgrade stones, 5 lucky charms, at isang Nether Abyss invitation. Kasabay nito, nakuha niya ang pulang title na Nether Warlord, na nagbigay daan sa kanya upang pumili ng isang stat at taasan ito ng 50%. Sa pagkakataong ito, wala nang ipinakitang opsyon ang Dungeon para pumunta sa susunod na palapag, kaya napilitan si Eugene na piliing umalis. Matapos makatipon ng mga pabuya mula sa 22 palapag, sa wakas ay narating na ni Eugene ang sandali para buksan ang lahat ng ito. Pagkatapos pagdaanan ang lahat ng ito, malapit nang matupad sa wakas ang kanyang kahilingan. Napakalaki ng experience na naipon niya mula sa 22 palapag. Sa higit sa 200,000 experience points, direktang umakyat sa level 16 na si Eugene. Tungkol sa mga epic equipment na pipiliin niya, bago niya kumpirmahin ang kanyang mga pinili, ang bawat item ay isa lamang kumpol ng pulang liwanag. Magpapakita lamang ang anyo nito pagkatapos gumawa ng desisyon si Eugene. Una ay ang pagpili ng armas. Dahil maaari lang siyang pumili mula sa mga armas ng sarili niyang class, direktang pinili ni Eugene ang daggers. Ngunit laking gulat niya nang agad na lumitaw sa kanyang harapan ang napakaraming description ng stat ng dagger. Mukhang kailangan niyang gumugol ng kaunting oras sa pagpili ngayon. Samantala, sa totoong mundo, nagtatrabaho si Yuning sa convenience store. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ng kanyang opa na si Eugene. Hindi inaasahan, sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng convenience store. Medyo alanganing napakamot sa ulo si Eugene at sinabing, natagalan ba ako ng kaunti? Ligtas palang nakalagpas si Eugene sa Nether Trial at matagumpay na nakalabas sa Beginner Secret Realm. Para maiwasang malaman ng iba ang katotohanan sa likod ng Honorable, pinili niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa talent rankings. Bagaman nangangahulugan itong isusuko niya ang ilang kasikatan at oportunidad, isa itong kinakailangang sakripisyo para sa kaligtasan niya at ni Yuning. Pagkatapos nito, nagpunta si Eugene sa opisyal na auction house ng Divine Genesis Hall. Bagaman umaabot ng 40% ang komisyon doon, iyon pa rin ang pinakaligtas na paraan para mabilis na maibenta ang maraming item. Matapos maibenta ang mga item na wala ng silbi sa kanya, umabot ang balance ng account ni Eugene sa numerong hindi niya inaakalang maaabot. Maaari na niyang bilhin ang kahit anong gusto niya nang hindi iniisip ang presyo. Dahilan ito para mapabuntong hininga si Eugene sa labis na emosyon. Nakalagpas lang siya sa Beginner Secret Realm, pero ang dati niyang mahirap na buhay ay tuluyan ng nagbago. Kung patuloy siyang lalakas, marahil ay mabibigyan niya talaga ng buhay prinsesa ang kanyang nakababatang kapatid. Matapos ang matinding pamimili, sumakay rin sa wakas ang magkapatid ng taxi pauwi. Napansin ni Eugene na malamang ay hindi masyadong nakatulog ng maayos ang kanyang kapatid nitong mga nakaraang araw dahil nakatulog siya agad pagkasakay sa sasakyan. Wala nang ibang magawa, pinasan niya sa likod si Yuning pauwi, saka hinayaang matulog ng mapayapa. Samantala, sa loob ng opisina ng presidente ng Holy Law Pegasus Guild sa Tianma Tower, kinakabahang nag-uulat ang isang tauhan. Dahil itinago ng target ang kanyang pagkakakilanlan, wala pa tayong karagdagang balita sa ngayon. Ngunit nagpakita ng banayad ng ngiti si Presidente Longzhan. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Nagtatanong lang ako, ganoon ba talaga kahirap imbestigahan ang isang taong nagtago ng kanyang pagkakakilanlan? Pagkasabi niyon, kaswal na naghagis ng bola ng apoy si Longzhan. Ang apoy na ito ay tinatawag na Song of Pain. Kaya nitong magkabit ng nagpapahirap na espiritu sa target, na magdudulot sa kanila ng matinding pasakit sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos nyon, iniutos ni Longzhan sa cleanup team na asikasuhin ang mga basura sa kanyang opisina. Ang dahilan kung bakit siya balisa ay dahil may bagong SES-rank na talent na lumabas sa talent rankings at direktang pumasok sa top 5, ngunit hindi nila matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari nito. Ang huling pagkakataon na nangyari ang ganito ay noong naging class holder pa lang si Zuge, ang pinuno ng Divine Genesis Hall. Ngunit bakit pipiliin ng isang napakalakas na tao na magtago sa dilim? Alam ng lahat na matapos makumpleto ni Zuge ang Beginner Secret Realm, pumasok siya sa talent rankings sa ika-43 na pwesto at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Iyon ang naging paraan para makapagtipon siya ng napakaraming henyo at itatag ang Divine Genesis Hall. Hindi naniniwala si Longzhan na may susuko ng kusa sa ganitong hulog ng langit na pagkakataon. Maliban na lang kung ang talent ng taong iyon ay may malaking kapintasan na hindi maitatago, at sa sandaling matuklasan ito ng iba, magiging ganap na walang silbi ang talent na ito. Basta't mahahawakan ng mahigpit ni Longzhan ang taong iyon, ang kanyang Holy Law Pegasus Guild ay maaaring maging pangalawang Divine Genesis Hall o higitan pa ito. Napaka-perpektong piyesa. At ngayon, ang unang hakbang ay ang hanapin ang piyesang iyon. Naalala ni Longzhan na noon, pumasok si Zuge sa isang nakatagong secret realm na tinatawag na Nether Trial at nakakuha roon ng level 5 master grade na kagamitan. Bukod sa kanya, wala nang nakakita pang muli ng level 5 master grade na kagamitan. Dala ang isang plano, agad nag-utos si Longzhan sa kanyang mga tauhan na mag-post ng mensahe sa class holder forum.
Sasabihin nilang may gustong bumili ng level 5 master grade na kagamitan sa halagang 100 milyon bawat isa. Kung may gustong magbenta, kailangan nilang makipag-ugnayan agad sa kanya. Naibaba na ang kawil at sapat na ang nakakatakam na pain. Ngayon ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay na kagatin ito ng isda. Samantala, ginigising si Eugene ng kanyang nakababatang kapatid na si Yuning tuwing alas 6 ng umaga. Ipaghahanda rin niya ito ng agahan ng maaga. Pagkatapos noon, magmamadali siyang lalabas para humabol sa bus papuntang paaralan. Matagal nang nasanay si Eugene sa ganitong uri ng buhay. Dahil noong bata pa lang sila ni Yuning, pumanaw na ang kanilang mga magulang noong magulong panahon kung kailan unang lumitaw ang mga class holder. Para buhayin ang pamilya, minsan ay nagtrabaho si Eugene sa 3 part-time job ng sabay-sabay, at nagtatrabaho rin si Yuning sa isang grocery store araw-araw pagkatapos ng klase. Ngunit ngayon na naging isang class holder na si Eugene, hindi na dapat manatiling tulad ng dati ang lahat ng bagay mula sa nakaraan. Ang unang gusto ni Eugene ay lumipat ng tirahan dahil masyadong malayo ang kasalukuyan nilang bahay sa paaralan ni Yuning, kaya napipilitan siyang gumising ng mas maaga ng 2 oras araw-araw. Ngunit hindi inasahan ni Eugene na aabot sa 1 milyon bawat square meter ang presyo ng mga bahay rito. Kahit na itaya niya ang kanyang buhay at magtrabaho ng mabuti, malamang sala lang ang kaya niyang bilhin. Kahit pa, para sa kapakanan ni Yuning, walang plano si Eugene na sumuko sa pagbili ng bahay. Mayroon pa siyang 3 mapagpipiliang epic grade na kagamitan bilang pabuya mula sa Nether Trial, at ang mga natitirang master grade na kagamitan ay maaari ring ibenta. Sa pagkakataong ito, plano ni Eugene na maghanap ng tao sa forum para sa isang pribadong transaksyon. Kung wala ang 40% komisyon ng Divine Genesis Hall, ayaw niyang maniwala na hindi pa rin siya makakaipon ng sapat na pera. Hindi nagtagal, nagulat si Eugene nang matuklasan na may nag-aalok sa forum ng 100 milyon bawat isa para sa level 5 master grade na kagamitan. Ang napakalaking halagang iyon ay nag-iwan kay Eugene sa kawalan ng paniniwala. Hindi niya maiwasang isipin kung tunay nga ba siyang nakatagpo ng ginto sa pagkakataong ito. Ngunit matapos itong pag-isipang muli, mabilis na kumalma si Eugene. Walang bagay na libre sa mundong ito. Sa huli, nagpasya si Eugene na gumawa muna ng isang alternate account na walang beripikasyon ng totoong pangalan upang masubukan niya ang kabilang panig. Kung may masamang balak ang mamimili, kahit paano'y kailangan niyang makahanap ng paraan upang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit kung magiging ligtas ito, magkakaroon na siya ng pera pambili ng bahay. Hindi nagtagal, dumating si Eugene sa Class Holder Exchange Center ng Divine Genesis Hall. Pagkatapos mag-imbestiga, natuklasan ni Eugene na ang mamimili ay tila bumibili ng kagamitang ito sa mataas na halaga upang labanan ang mga puwersa ng Nether. Sa ngayon, mayroon siyang 3 piraso ng level 5 master grade na kagamitan. Kung maibibenta niya ang lahat ng ito, makakakuha siya ng 300 milyon. Gamit ang napakalaking halagang ito, kahit na may mangyaring masama sa kanya sa isang secret realm balang araw, mabubuhay pa rin ng maayos si Yuning. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kakapasok pa lang ni Eugene sa Divine Genesis Hall nang harangin siya ng isang gwardiya. "Ginoong Eugene, may gustong kumausap sa'yo. Sumama po kayo sa akin." Agad na naging alisto si Eugene. Maliwanag na itinago niya ang kanyang pangalan sa talent rankings, at gumamit siya ng isang hindi nagpakilalang alternate account noong nakikipag-usap sa forum. Kung susundan ang lohika, dapat ay isa lang siyang ordinaryong tao sa paningin ng Divine Genesis Hall. Kaya bakit bigla siyang hinarang ng isang gwardiya? Sa huli, napagpasyahan ni Eugene na kahit sino pa ang nasa kabilang panig, hindi niya hahayaang maging sunod-sunuran lang siya. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang manguna sa sitwasyon. Kaya direktang ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing may iba pa siyang gagawin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Pagkasagot niya, diretsahang nagsalita ang nasa kabilang linya. "Eugene, kung ayaw mong mabunyag ang sikreto ng honorable, sumunod ka sa gwardiya. Kapag nagpunta ka rito, malalaman mo kung sino ako. Mag-relax ka lang. Kung gusto kitang saktan, hindi ko na kailangan pang dumaan sa ganitong abala." Napagtanto ni Eugene na hindi lamang kayang utusan ng kabilang panig ang mga staff ng Divine Genesis Hall, kundi alam din nito na siya ang nagmamay-ari ng honorable. Tila wala siyang ibang magagawa kundi ang harapin ang taong ito. Sa huli, sumunod na lang si Eugene sa gwardiya upang harapin ang misteryosong figurang iyon. Kung sa bagay, ang mga kagamitan ay maaaring ibenta anumang oras, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi maaaring mabunyag. Kakaalis lang ni Eugene, dumating na si Longzhan sa Divine Genesis Hall. "Hindi ba't sinabi mong gumamit ang taong iyon ng hindi nagpakilalang alternate account, maayos na nakipag-usap sa'yo, at papunta na rito para sa transaksyon? Nasaan siya?" Nagmamadaling nagpaliwanag ang tauhan, "Pangulo, isinusumpa ko sa aking iisip psychology na siguradong naniwala siya sa kwento ko at naghahanda na siyang pumunta rito para sa isang personal na palitan." Nangutya lamang ng ngiti si Longzhan. Kahit ang isang may iisip psychology ay maaari pa ring maloko. Ang mga pagkakataon ay palaging nakalaan para sa mga taong handa. Sa kasamaang palad, hindi ka naging sapat ang kahandaan.
Sa sandaling ito, nakasunod na si Eugene sa gwardiya patungo sa isang kwarto. Pagkabukas niya ng pinto, isang masiglang boses ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Ang halimaw na tumapos sa Nether Trial, ang may-ari ng SS rank talent na honorable, ang assassin na si Eugene. Maraming salamat sa iyong pagpunta upang makipagkita sa akin. Ako ang Vice Hall Master ng Divine Genesis Hall, ang nagmamay-ari ng SS rank talent na Arcane Deconstruction, ang apo ng Burning Flame Calamity na si Jiroxu. Ang pangalan ko ay Jix Xiaoyu. Gusto kong mamuhunan sa iyo at tulungan kang higitan si Hallmaster Zhuge. Sa ganoong paraan, mahihigitan ko rin ang aking lolo at magiging pinakamalakas na mage.